700 grams ng patatas. At mag-add tayo dito ng water at i-boil lang natin ito hanggang sa lumambot na itong ating patatas. At kapag nga malambot na to ay hanguin na natin. Ngayon naman mare ay i-mash lang natin ito. Naku mare, kung meron ka naman natirang patatas sa ref, ganito na lang ang gawin natin. At kapag nadurog na natin to mga mare ay ilipat na natin siya dito sa mas malaking bowl. At ngayon naman ay titimplahan na natin siya ng 2 tablespoon ng asukal, pinch of salt, at 5 tablespoon naman ng cornstarch. At haluin lang natin ito ng mabuti hanggang magsama-sama na lahat ng ingredients na ating nilagay. Para mas mabilis mag-combine lahat ng ingredients ay gumamit na ako dito ng gloves at kinamay ko na din. At kapag nga ganito na ang texture ay pwede na to. Gamit pala tayo dito ng quick melt cheese. Mag-scoop lang tayo dito mga mare at mag-form ng ball. At ngayon naman ay i-flatten lang natin ito at ilagay na natin ang ating cheese. At i-form lang ulit natin ito ng bilog. At ganun lang kadali mga mare. Gawin lang natin ito sa mga natitira pa. At eto na nga ang mga nagawa natin. At i-set aside muna natin ito. Sa ating grinder, maglalagay tayo dito ng breadcrumbs at 1 tablespoon ng powdered cheese. I-grind lang natin ito mga mare hanggang maging pino na. At kapag nga ganito na, ay ilipat na natin dito sa ating bowl. Ngayon naman ay i-coat na natin siya ng cornstarch. At after natin ma-coat ng cornstarch, ay i-dip lang natin dito sa ating beaten egg. At ngayon naman dito sa ating cheese breadcrumbs. Lagay tayo ng cheese para ma-achieve natin ang ganitong color. O diba, tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang ginawa natin na potato cheese balls. Same procedure lang to mga mare, gawin lang natin ito sa lahat ng ating potato balls. At ngayon naman ay iprito na natin ito. Ganito naman nga ang gawin natin sa patatas mare para maiba naman. Tiyak na masasarapan ang buong pamilya. At syempre, pwede mo rin tong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Lutuin lang natin ito hanggang ganito na ang color niya at pwede na natin siyang hanguin. O diba, napaka-perfect naman talaga ng recipe na to. At ilagay na natin dito sa ating serving plate. Mag-drizzle lang tayo dito ng mayo at ketchup. At ayan mga mare, iserve na natin to. O diba, napaka-cheesy din talaga. Yan naman mare, itry mo na din itong recipe na to. Yun lang muna, follow for